Gusto ng Iran magpadala ng mensahe. Kung magtatayo ang United States ng aircraft carrier malapit sa Iran, magpapadala sila ng drone para ipakitang kaya nilang tamaan ito. Ito sana ang kapangyarihan ng Iran. Pagpapakitang lakas na magpapaatras sa United States. Ngunit sinagot ito ng United States ng mas malakas na banat. Isang United States F-35 ang nagpadala ng matinding babala sa Iran sa Arabian Sea habang tumitindi ang tensyon. Nagsimula ang lahat noong kalagitnaan ng Enero nang sumiklab ang mga protesta sa mga kalsada ng Iran. Nagpadala ng babala ang United States na huwag pigilan ang mga ito, pero ginawa pa rin ito ng Iran. Noong Enero 15, nagpadala ang United States ng United States S. Abraham Lincoln, isang Navy supercarrier, sa gitnang silangan. Nagpatuloy ang carrier at strike group nito mula South China Sea, kung saan nagsagawa ng live fire exercises. Tumungo ang United States ship Abraham Lincoln sa Iran at nakarating sa Arabian Sea. Pinanood ito ng Iran at naghanda ng plano para sa pagdating ng United States ship Abraham Lincoln. May sagot din ang United States sa planong iyon na tatalakayin natin mamaya. Ginawa ng Iran ang malaking hakbang noong Pebrero 3. Hindi natuwa ang Iran sa lapit ng United States carrier, kaya nagpadala ito ng drone na agresibong lumapit ayon sa United States ulat. Hindi alam kung ang drone na iyon ay talagang nilayon na umatake, kung ito ay nakalapit ng husto. Hindi rin natin alam kung ang drone ay may dalang warhead na kayang magdulot ng malaking pinsala, ngunit ayon sa Reuters, hindi malinaw ang layunin ng drone at kailangan itong harapin. Sa ngayon, may kalituhan kung anong drone ang ipinadala ng Iran. Ayon sa Reuters, isa itong Shahid 100 at 39, isa sa pinakamodernong long-range strike drones ng Iran. Kaunti lang ang alam tungkol sa drone na ito. Ayon sa Defense and Security Monitor, ito raw ay upgraded na Shahid 100 at 29 na may 2,000 kilometer na saklaw at kayang lumipad ng 24 na oras tuloy-tuloy. Kaya nitong tumagal sa malalayong biyahe. Posibleng mas malayo at matagal lumipad ang Shahid 100 at 39 at kaya ring magdala ng mas malaking warhead. Sinasabing nagsimula itong gamitin noong 2024, kaya maaring ito ang drone na ipinadala ng Iran. Ngunit may mga ulat din na hindi ito Shahid 100 at 39, maaaring Shahid 100 at 29 talaga ang ipinadala ng Iran. Ayon sa Tasnim News, sa panayam nila, sinabi ng outlet na walang kahina-hinala sa ginagawa ng Shahid 129. Sabi ng mapagkakatiwalaang source mula sa British media, tinarget ng Amerikanong eroplano ang Iranianong drone sa ibabaw ng Abraham Lincoln. Ang Shahid 129 drone ay legal na nagsasagawa ng reconnaissance, surveillance, at pagkuha ng larawan sa bukas na karagatan. Itinuturing itong karaniwan at legal na aksyon ayon sa ulat. Oo, nagpapadala ang bawat bansa ng drone sa bukas na karagatan at minsang diyang napapalapit ito sa mga aircraft carrier ng hindi regular. Kung Shahid 100 at 29 nga ang ipinadala ng Iran sa United States ship Abraham Lincoln, posible itong nasa strike mission. Sabi ni Odin, ang Shahid 129 ay may 2 twin hardpoints na kaya magdala ng 4 na sandata na may kabuang payload na 400 kilo o 81 libra. Malaki ang firepower nito, lalo na kung armadong-armado ang drone ng Iran. Kinailangang seryosohin ng United States ito, at ang hakbang nila laban sa Shahid drone ay posibleng makaapekto sa buong gitnang silangan. Pag-uusapan natin kung ano ang mga epekto niyan mamaya. Una, kailangan mong malaman kung ano talaga ang ginawa ng United States at alamin ang isa pang maliit na pakana na sinubukan ng Iran. Sa araw ng paglulunsad ng drone habang papalapit ang Iranian Shahid sa American carrier, ito ay minonitor. Nagpadala ng babala, ngunit hindi pinansin. Kaya nagpasya ang United States na tapatan ang apoy ng apoy. O mas tama, nilabanan nila ang isang baga gamit ang naglalagablab na apoy. Kung magpadala ang Iran ng drone na banta sa United States, sasagot ang Amerika gamit ang F-35, isa sa pinakamakapangyarihan nilang aerial platform. Ayon sa ulat ng The Warzone, nagpalipad ang United States ng F-35C Joint Strike Fighter laban sa drone ng Iran. Mabilis na pinabagsak ng fighter jet ang drone na hindi na dapat ikagulat dahil halata ang malaking agwat sa lakas ng armas. Talagang forte ng F-35C ang ganitong bagay.
Ayon kay Max Afterburner sa YouTube video niya tungkol sa tugon ng Amerika, ang F-35C ay carrier version ng Joint Strike Fighter. Ginawa para sa lihim na pag-atake at panatilihin ang kalamangan ng United States sa himpapawid. Ang F-35C ay dinisenyo para sa delikadong operasyon at sa bilis na Mach 1.6 kaya nilang paikutan ang kalaban. Ang isang bagay na kasing simple ng Shahid drone, ang drone ng Iran ay walang laban. Ipinaliwanag ni Kapitan Tim Hawkins ng United States Navy, tagapagsalita ng United States Central Command, ang mga sumunod na pangyayari. Ipinaliwanag lang niya ang kayang ibunyag ng United States tungkol sa ginawa nila sa Shahid ng Iran. Isang F-35C fighter jet mula sa Abraham Lincoln ang bumaril at nagpatumba sa Iranian drone bilang pagtatanggol sa sarili at para protektahan ang aircraft carrier at mga tauhan na sakay nito. Walang nasaktang sundalong Amerikano o nasirang United States kagamitan. Ayon kay Hawkins matapos ang insidente, ibinunyag niya kung gaano kalayo ang nilakbay ng drone ng Iran sa di-umano'y routine at legal na misyon nito. Ang United States ship Abraham Lincoln aircraft carrier, nuclear-powered, 72 ay nasa Arabian Sea, 500 milya mula sa timog ng Iran. Ng isang Iranian Shahid, 139 drone ay hindi kinakailangang lumapit sa barko. Dagdag pa ni Hawkins, na agad namang nagpapakita na ang ulat ng Tasnim News ay mukhang medyo katawa-tawa. Legal at karaniwan ang paggamit ng drone sa sariling teritorial na tubig, pero 500 milya mula sa baybayin ng Iran. Kailan pa naging ganoon? Sabi ng United Nations Convention on the Law of the Sea, may kontrol ang mga bansa sa tubig hanggang 12 nautical miles mula sa baybayin nila. Ang sabing legal at karaniwan, ang operasyon ng Shahid ng Iran ay tila overacting sa konteksto. Kahit isama ang exclusive economic zones, hanggang 200 milya lang mula baybayin ang maaaring kontrolin ng Iran bago umabot ang kanilang mga drone sa international na tubig. Hindi ito legal na hakbang ng Iran at ipinaalam ito ng United States sa kanila. Pero hindi pa natin alam kung ano ang ginamit ng F-35C ng Amerika para sirain ang Iranian Shahid. Maraming pagpipilian ang fighter jet na ito. Inilista ng The War Zone ang mga posibleng kandidato. Pwedeng gumamit ang F-35C ng Air Intercept Missile, CMS Sidewinder Missiles. Ayon kay Max Afterburner, mas mura ito pero hindi gaanong mura. Sa halagang $100,000 bawat isa, nakatipid ang United States ng $100,000 kumpara sa paggamit ng F-35C na Air Intercept Missile, 100 at 20 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile. Sa presyong $1 milyon kada isa ito ang ilan sa pinakamahuhusay na air-to-air missiles sa mundo. Kahit alin sa dalawang opsyon ay sapat na para pabagsakin ang Shahid drone. Ngunit sobra-sobra ang paggamit ng mga ito. Marahil iyon ang pakay. Ang pagpapadala ng F-35C laban sa drone ay parang UFC fighter laban sa bata. Isang panalo lang at hindi si maliit na timi iyon. Ang paggamit ng mga missile laban sa Shahid drone ng Iran ay parang Superman punch sa maliit na kalaban na nakatalikod. Hindi talaga patas ang laban. Marahil mas malamang na ginamit ng piloto ng F-35C laban sa Shahid ng Iran ay ang 25mm gun pod ng eroplano na may 4 na baril at kayang magpaputok ng hanggang 100 at 81 bala. Ayon sa Kia Aero, ang F-35C ay mayroon ding missionized gun system na kayang magpaputok ng hanggang 200 at 20 bala. Kahit alin sa dalawa ay kayang sirain ang Shahid ng Iran sa isang mabilis na putok. Sa totoo lang, halos hindi na mahalaga kung anong sandata ang ginamit. Ang simpleng katotohanan na isang F-35C ang ipinadala ay pagpapakita ng lakas na siguradong hindi inaasahan ng Iran. Nakaharap na ng United States ang drone ng Iran dati, pero hindi pa sa ganitong lakas ng puwersa. Noong 2019 iniulat ng The War Zone na nagpadala ang United States ng Marine Anti-Drone Buggy para pabagsakin ang Iranian drone na lumapit sa United States S-Boxer, isang Wasp-class amphibious assault ship. Lumapit ang drone sa delikadong layo at napabagsak ito. Marahil ang mensahe ng United States noong Pebrero 3 ay hindi lang para ipakitang marami silang opsyon laban sa Shahid, kundi pati pagpapakita ng lakas sa Iran. Sabi ni Max Afterburner, ang F-35C ay magandang opsyon laban sa banta at sa pagpapadala ng mensahe. Kung naging sobrang kumpiyansa ang Iran at nagpadala ng maraming drone, maaaring iba ang diskarte ng United States.
posibleng nagpadala ang United States ship Abraham Lincoln ng EA-18G Growler sa labanan dahil kaya nitong iligaw ang mga syahid gamit ang electronic warfare system nito. Ayon kay Afterburner, ang Growler ay binagong fighter aircraft, 18, kaya may laban pa rin ang jet kahit walang electronic warfare equipment. Sa huli, ang ginawa lang ng Iran ay subukan ang United States. Pinakialaman ng Iran ang Amerika at nalaman nito kung ano ang mangyayari kapag gumawa ng sobrang kabobohan. Mukhang pinapakalma na ng Iran ang sitwasyon. Malalaman mo pa ito kung patuloy mong panoorin ang aming pagsusuri tungkol sa insidente. Bago natin talakayin yan, hindi lang kabiguan ng syahid ng Iran na magpakita ng banta sa United States ang naging balita noong Pebrero 3. Noong araw na iyon, sinubukan ng Iran ipakita ang lakas nila sa Strait of Hormuz, ngunit hindi ito naging matagumpay. Sabi ni Bloomberg, nagdesisyon ang Iran na magpadala ng maliliit na armadong barko sa Strait of Hormuz at nagpatuloy sa pagtawag isang oil tanker na bahagi ng programang pagbili ng gasolina ng militar ng United States. Pinamunuan ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ang mga barko at iniulat na tinakot nila ang United States barkong Steiner Imperative na sasakayin at kukunin ang oil tanker. Hindi naging maganda ang resulta ng maliit na pakikipagsapalaran na iyon. Nagpadala ang United States ng guided missile destroyer sa lugar. Muling nagpadala ng mensahe sa Iran. May gunship ang Revolutionary Guard pero di sila tatagal laban sa totoong barkong pandigma ng Amerika. Nagpatawa si Max Afterburner habang sinusuri ang sitwasyon. Binanggit niyang may 50 caliber machine gun at reconnaissance drone ang mga barko ng Iran nang subukan nilang sakyan ang Steiner. Ang tanging dahilan kung bakit hindi nakalapit ang mga mabilis na bangka at drone sa oil tanker para sakyan ito ay dahil may isang United States Navy Ali Burke class destroyer na pumagitna bilang tagapagbantay at pinalayas sila. Ayon kay Afterburner, napakabait daw at sigurado siyang parang, "Oh sige, lumapit kayo rito. Mga mabilis na bangka ng Iran or makikilala nyo ang mga kaibigan namin, isang 30 na baril. Katulad ng F-35C at Shahid, iisa lang ang panalo sa labang iyon. Para sa lahat, iginiit muli ng Iran na nagmamanman lang sila sa teritorial nilang tubig at hindi raw nagbigay ng tamang legal na dokumento ang United States tanker para makadaan sa Strait of Hormuz na tila hindi paniwala. Malamang sinusubukan ng Iran magpadala ng mensahe sa United States. Kaya nilang gawing choke point ang Strait of Hormuz kung gusto nila. Hindi mahalaga kung kaya ng Iran gawin iyon. Sapat na ang banta na kaya nila. Ang Strait of Hormuz ay mahalagang daanan para sa mga barkong papasok at palabas ng Persian Gulf. Kaya isa itong pangunahing ruta ng tubig. Ayon sa United States Energy Information Administration noong Hunyo 2025, halos 20 milyong bariles ng krudo, kondensado at produktong petrolyo ang dumaraan araw-araw sa Strait of Hormuz. Sabi ng ahensya, ito ay halos 20% ng global na konsumo ng likidong petrolyo. Ayon sa British Broadcasting Corporation, may technical na kontrol ang Iran sa pagpadaan ng mga barko sa makipot na bahagi ng Strait of Hormuz. Ang strait at mga daanan ng barko nito ay nasa loob ng teritorial na tubig ng Iran at Oman. Kung pipiliin ng Iran na harangin ang strait, posible nilang magawa ito gamit ang mga submarino at mabilis na bangkang pandigma tulad ng ginamit nila sa pag-abala sa United States tanker. Hindi gagamitin ang mga bangka na iyon para bumuo ng harang. Maaari silang maglagay ng mga mina upang ipakita sa sinumang sasakyang dagat na maglalakas loob dumaan sa strait na napakalaki ng panganib na kaakibat nito. Ang nakita natin noong ika-3 ng Pebrero ay isang pahiwatig mula sa Iran na kaya nitong magdulot ng malaking problema sa Strait of Hormuz. Kung talagang gagawin nila iyon ay nakadepende kung gaano sila nababahala sa halos tiyak na magiging tugon ng United States pagkatapos nito. Bumabalik tayo sa tanong kung ano ang susunod na mangyayari matapos ang dalawang agresibong insidente ng Iran laban sa mga barkong Amerikano. Makikita ba natin ang United States ship Abraham Lincoln at ang grupo ng barkong pandigma nito na umatake? Babagsakan din ba ng mga Amerikanong fighter jet ng mga misil at bomba ang mga pasilidad militar ng Iran, tulad ng Operation Midnight Hammer noong 2025? Mukhang hindi pa o hindi pa ngayon ang sagot. Matapos ang dalawang insidenteng ito, mukhang nagpasya ang United States na ipagpatuloy ang pagsubok na daanin sa diplomasya ang Iran, sa halip na gumanti gamit ang labis na puwersa na maaring hindi naman kailangan.
Kinumpirma ng White House spokesperson na si Caroline Leavitt sa Fox News ang insidente sa United States ship Abraham Lincoln. Binigyang diin na nakatuon si Pangulong Donald Trump sa diplomasya at magpapatuloy ang espesyal na sugo niyang si Steve Witkoff sa pagpupulong kasama ang mga delegado ng Iran sa Pebrero 7. Sinabi ni Leavitt na si Trump, gaya ng dati, ay bukas pa rin sa lahat ng opsyon sa ngayon. Nakatakda si Witkoff na makipag-usap sa mga Iranian ngayong linggo ayon kay Leavitt bago pa niya idagdag. Naka-schedule pa rin ang mga iyon. Pero may iba't ibang opsyon ang Pangulo, kabilang ang paggamit ng militar. Alam ng mga Iranian ito higit sa iba. Mukhang nag-iingat din ang Iran tungkol sa posibleng pagbagsak ng nalalapit na pagpupulong, pero sinusubukan din nitong ipakita ang kanilang kapangyarihan kaugnay nito. Ayon sa The Guardian, ang pag-uusap ni Witkoff at mga delegado ng Iran ay una sanang gagawin sa Turkey, ngunit inilipat ng Iran sa Oman. Nangyari ito kahit wala ang grupong Arabo na dapat tagapamagitan. Tinanggihan muna ito ng United States, kaya naging alanganin ang pagpupulong. Napilitan ang White House na baguhin ang desisyon dahil sa huling pagsisikap ng mga nabanggit na bansang Arabo. Mahalaga ang pag-uusap na ito dahil tatalakayin ang nuclear program ng Iran at maaaring maging hakbang sa kasunduan para ma-regulate ang programa. Kailangan nating hintayin ang mangyayari sa 7 ng Pebrero para malaman kung sulit ba ang ginawang konsesyon ng United States. Tungkol naman sa ginawa ng Iran noong 3 ng Pebrero, sabi ni Max Afterburner ang mga pag-ataking ito ay galing mismo sa playbook ng Iran. Pagdating sa pagbibigay ng plausible deniability, hindi sa paraan na itatanggi ng Iran na wala silang kinalaman sa nangyari. Malinaw na may kinalaman sila. At sinabi na rin nila ito sa iba't ibang pahayag tungkol sa pagprotekta ng kanilang mga katubigan. Kahit na may kahinaan ang ilan sa mga pahayag na iyon. Ang deniability ay dahil sa laki ng pag-atake. Isang drone lang ang ipinadala ng Iran sa United States ship Abraham Lincoln, hindi grupo. Umatras ito ng samahan ng barkong pandigma ng United States, ang Stena Imperative, sa Strait of Hormuz. Lahat ito'y pagpapakitang lakas, hindi paghahanda ng Iran sa labanan. Gayunpaman, may problema pa rin ang Iran na hindi pa nito nalulutas. Ang tugon nito sa mga protesta na nabanggit natin sa simula ng video ay maaari pa ring magdulot ng mga issue. Nagbabala si Trump sa Iran na nakikilos ang United States kung papatayin ng Iran ang sarili nitong mamamayan dahil sa mga protesta. Sinabi ng Pangulo ng United States na dapat mag-alala si Ali Khamenei, kataas-taasang pinuno ng Iran, sa posibleng mangyari sa bansa kung walang kasunduan. Sa nalalapit na pagpupulong ni Witkoff at mga delegado ng Iran tungkol sa protesta, tila hindi pinansin ng rehimen ng Iran ang babala ni Trump, ayon sa Amnesty International. Libo-libong nagpoprotesta ang inaresto. May pangamba na sila'y pinahihirapan at inaabuso habang nakakulong. May ulat na mahigit 3,000 at libong ang namatay sa mga protesta. May mga nawawalang bangkay at iba'y inilibing sa mass grave. Lalabas kaya ang lahat ng ito sa mga pag-uusap tungkol sa nuclear? Posible, pero ngayon, mukhang mas gusto ng United States tapusin ang usapan kaysa sundan ang dati nilang banta. Sinubukan ng Iran ang swerte noong Pebrero 3 dahil lumakas ang loob nila matapos hindi tumugon ang United States sa pagsugpo nila sa mga protesta. 2 araw bago ang mga insidente ng drone at mabilis na bangka, nagbabala si Khamenei na anumang pag-atake sa kanyang bansa ay magdudulot ng digmaan sa rehiyon na madaling mawala sa kontrol. Dapat malaman ng mga Amerikano na kung magsisimula sila ng digmaan, sa pagkakataong ito, magiging digmaan ito sa buong rehiyon, ayon kay kataas-taasang pinuno ng Iran. Pero gaya ng lagi kay Khamenei, mahirap malaman kung alin ang pakitang tao at alin ang totoo. Maaari ring sabihin ang pareho kay Trump sa ilang aspeto, dahil parehong tila nakikibahagi na ngayon ang dalawang panig sa isang mapanganib na uri ng negosasyon, kung saan gumagamit sila ng totoong mga sandata para makuha ang gusto nila mula sa kasunduan sa nuclear program. Ang isang bagay na tiyak na alam ng Iran ay kaya at nagawa na ng United States na umatake ng matindi kamakailan lang. Ang pagsubok sa hangganan ay mahalaga. Maswerte ang Iran dahil patuloy hinahanap ng United States ang diplomatikong solusyon sa issue ng nuclear. Kung magkaproblema ang pagpupulong sa Pebrero 7, baka tinitingnan natin ang mga nangyari 4 na araw bago bilang babala mula sa magkabilang panig. Kung ganoon,
Mas malakas ang putok ng Amerika. At malinaw na nakuha ng Iran ang kanilang mensaheng nakamamatay. Abala ang United States sa iba't ibang larangan nitong nakaraang linggo. Habang hinaharap ang agresyon ng Iran, inanunsyo ng United States ang matagumpay na live fire test ng sandatang maaaring magbago ng labanan sa Ukraine. Alamin kung ano ang sandata at bakit ito mahalaga sa video namin. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa patuloy na sitwasyon sa pagitan ng United States at rehimen ng Iran. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.